Patuloy na malinsangan sa bansa ngayong araw at mga ilang kaulapan lamang na mararamdaman ngayong araw. Heat index patuloy pa rin nasisirit ngayong araw. Inaasahan pa rin tsansa ng pag-ulan silang bahagi ng Mindanao dulot ng near equatorial trough. Magkaroon man, maliit na tsansa lamang. At bagong heat index monitoring system na mula mismo sa automatic weather station si Pag-asa sa buong bansa, makikita na po sa aking website sa mga susunod na araw. Na makikita pati na rin ang pinaka-highest heat index kada araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, April 10, 2025. Ang oras natin boss may umaga ay alas 10:18 na ng umaga. So stationary lamang na magiging maalinsangan pa rin ang ating araw ngayon at wala tayong masyadong iba pang nadadagdagan na ibang weather systems. Patuloy lamang tayo makakaranas ng mas maalinsangan na panahon at mataas na heat index. So iwasan po magbibilad dahil ang kondisyon natin ay tuloy-tuloy pa rin yan mula nung isang araw. Bagamat napapansin natin mas mababa ngayon ang pinaka-maalinsangan nating temperatura. So far ay as of 10 days, wala akong napapansin na umaabot sa 36 to 37 degrees Celsius yung aming temperatura dito sa Caloocan. So mukhang pumapasok po yung may epekto nga po yung ating climatological natin na global mean temperature na bumaba nga po siya since nitong March 2025. So kung babalikan natin, bumaba po kasi siya ng malaki kaya mukhang mababa ang ating magiging highest temperature ngayong taon. So sana tuloy-tuloy po yan para medyo magiging maganda po ang ating medyo magiging good news po ang ating highest temperature ngayong taon. Dahil hindi gaya talaga nung nakarang taon, umaabot talaga ng 36 degrees Celsius ang temperatura namin sa Caloocan. At umaabot minsan ng hanggang 37 to 39 degrees Celsius na grabe po init. Ano lang yan? Air temperature lang yun Tapos yung heat index sa amin sa Caloocan, umaabot pa ng 52 to 53 degrees Celsius yung heat index sa amin. So ngayon, nakakasampung araw na po tayo ngayong April, ay sa ngayon ay wala pa rin tayong naitala na umabot man lang ng 36 degrees Celsius. Kapon kasi umabot ng 35.5 degrees Celsius yung highest temperature namin. So tingnan natin kung maaabot pa ito ng 36 to 37 degrees Celsius, which is grabe po yung naging init naming nakarang taon. Ngayon medyo hindi ganun na katinding init. Sana tuloy-tuloy po yan mga folks. Samantala sa ating lagay ng panahon so far, nakataas ang thunderstorm watch dito sa NCR pa rin. So malamang mamayang hapon, at base na rin sa ating forecast and storm prediction, partially cloudy lamang pero mabababa ang tsansa ng pag-ulan. Sa ating current conditions, patuloy pa rin na overcast, gloomy at maaraw dito sa amin ngayon sa Caloocan at makikita sa ating live CCTV snapshots ang grabing tinding tirik ng araw ngayon. So sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ay huwag masyadong magbibilad at huwag masyadong magpa-dehydrate dahil matindi po ang ating alinsangan So huwag pong baliwalain ang heat stroke, lalo na sa mga seniors natin po dyan. So bukod sa current conditions, ang pinakamababang temperatura na itala na aking weather station kaninang 5:52 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.3 degrees Celsius. Kahapon, sa unang pagkakataon, umabot sa 35.5 degrees Celsius ang highest temperature namin. So lumalabas this month ay nasa pinaka-highest kami na 35.5 degrees Celsius ngayong April. Depende kung tataas pa yan sa mga susunod na araw So expected pa na tataas yan sa mga susunod na araw. At expected ang aming heat index kahapon ay umabot sa 47.6 degrees Celsius na grabe ang aming init pandama. So regarding sa ating heat index ay tingnan natin yung status ng ating nationwide heat index at sa ating kasalukuyang heat index ngayon sa amin as of 8:29 AM. Highest heat index pa lang namin ay nasa 38.7 degrees Celsius. So mababa pa. Pero expected forecast sa amin sa Caloocan ay nasa 56% ngayon, ay nasa 41.6 degrees Celsius, sorry.
Nalito tayo, 41.6 degrees Celsius yung expected forecast ngayong alas 11, pero expected na aabot yan sa pinakamataas na 44.4 degrees Celsius mamayang alas 2 yan ng hapon. Ang inaasahan naming highest heat peak ng magiging heat index namin sa Caloocan. So magsisimula po ang danger status level ng aming heat index. Expected yan ngayong 12 o'clock, ngayong tanghali. Magsisimula yan sa 42.7 degrees Celsius hanggang mamayang alas 3 ng hapon na abot sa 43.1 degrees Celsius. Tsaka na lamang ito babalik sa extreme caution na 41.3 degrees Celsius pagsapit ng bandang alas 4 ng hapon. So inexpected yan na tuloy-tuloy pa rin na magiging mataas ang heat index namin sa susunod na 5 araw at 7 araw base dito sa forecast. Mula sa pinaka-data feed ni Pag-asa kahapon, base dito sa pinaka-computed heat index nila kahapon, nangunguna sa pinakamataas ang Dagupan. Pero kung ibabalik natin yung record na mula sa automatic weather stations ni Pag-asa na data feed ay iba ang lumalabas na highest heat index. Pero dito, Dagupan ang nangunguna sa may pinakamataas na 44 degrees Celsius na highest heat index sa kanila. So nangunguna kami sa Caloocan na may pinakamataas na heat index at inaasahang forecast sa Dagupan kung titingnan natin, dahil ang Dagupan ang nangunguna. Kung titingnan natin mula dyan sa paligid ng Lingayen at Ordaneta o bandang Lingayen sa Dagupan, expected ang kasalukuyang heat index sa kanila ay 45.1 degrees Celsius. Danger status po yan mga folks. So ingat sa mga taga Dagupan, wag po masyadong magbibila dahil grabe ang magiging forecast ng heat index ninyo. At expected dyan ang highest peak ng heat index ninyo, posibleng umabot ng 48 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. Ayan o. At tuloy-tuloy yan hanggang bandang alas 4 ng hapon na nasa 43.5 degrees Celsius ang magiging heat index sa inyo sa Dagupan. So wag po masyadong mag-dehydrate dahil napakagrabe ang inyong magiging heat index sa inyo. Sa may bandang Tugigaraw naman, kung sisilipin natin kung aabot din sa ganong katindi ang kanilang heat index, kasalukuyan as of 11 o'clock ay nasa 39.5 degrees Celsius ang extreme caution sa kanila. Aabot ba ng danger level? Well, mga bandang alas 2 po aabot sa 42.3 degrees Celsius ang magiging pinaka-highest heat index na magiging forecast nila dyan sa Tugigaraw. So, wag din masyadong magbibilad. Mataas din ang inaasahan ninyong heat index dyan. Sa San Jose, Occidental Mindoro naman, kung titingnan natin, kasalukuyan, as of 11 o'clock, 40.6 degrees Celsius po ang expectancy ng highest heat index ninyo dyan ngayong 11 o'clock AM. At nitong maghapon ay at least extreme caution lamang ang magiging highest heat index ninyo na posibleng umabot sa highest peak of 41.8 degrees Celsius mga mamayang alauna po yan ng hapon. Yan, mga bandang alauna ang pinaka magiging highest heat index ninyo. Base sa forecast, 41.8 degrees Celsius ang magiging highest heat index ninyo dyan sa San Jose, Occidental Mindoro. Yan. Ano pa ba ang posibleng pinakamataas? Silipin natin sa may bandang Batangas kung mataas din ba ang magiging heat index sa kanila. Well, 41.6 degrees Celsius po. Extreme caution din sa may bandang Calabarzon, Batangas. Yan. So, aabot ba sa danger level? Yes. Pinaka-highest peak ninyo dyan sa Batangas, posibleng umabot ng 43.9 degrees Celsius mamayang alas 2 po ng hapon. Ang pinaka magiging highest heat index ninyo ngayong hapon, mga alas 2. So, wag din po masyadong magbibilad dahil mataas din na nasa danger level ang expectancy ng heat index sa inyo. Sa bandang Mindanao naman, sa dulo ng Zamboanga Peninsula, meron dito na mas mainit daw ang temperatura. Kung titingnan natin dito, sa bandang dulo ng Zamboanga Peninsula, ay nasa 37.1 degrees Celsius as of 11 o'clock naman sa inyo. Wala namang danger level o danger na aabutin kayo, pero expected mamayang hapon, pinakamataas sa inyo ay inaasahan natin mga 37.7 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon ang magiging pinakamataas na heat index sa inyo dyan. So hindi naman sobra na hindi kagaya sa amin sa Luzon at bandang San Jose, Occidental Mindoro na aabot sa grabe na danger ang magiging heat index namin
mamayang bandang alas 2 po ng hapon, o alauna o alas 2 ng hapon ang expected namin. So yun lamang. Sa gusto mga malalaman ang pinaka-ibang lugar ninyo, pwede nyo pong tingnan sa aking webpage sa mga kababayan natin, lalo na sa bandang Bicol region. Silipin na rin natin. Example na lang ang bandang Legazpi. Saan ang bandang Legazpi? Ayan, Legazpi City. Well, nasa 39.6 degrees Celsius din. Extreme caution din sa inyo sa may bandang Legazpi, sa may bandang Bicol region. So, hindi naman aabot sa danger, pero expected mamayang hapon, pinakamataas na ang 40.1 degrees Celsius ang magiging heat index ninyo dyan. Ayon yan sa forecast, ha. So, hindi naman sobrang danger, hindi kagaya sa amin sa Luzon, ay umaabot po ng danger level ang aming heat index. So, sa mula to Gigaraw, Pangasinan, San Jose, Occidental Mindoro at dito sa Metro Manila ay wag masyadong magbibilad dahil pare-pareho tayo na aabutin ng danger status na pinakamataas na heat index ngayong hapon. So wag po masyadong magbibilad mga folks. Ngayon meron tayong bagong binabago natin itong HI map dahil hindi masyado detalyado ito. Binago na natin yan. At mula sa aking bagong developing heat index monitoring system ay ito na ang mas maganda at mas detalye. Yan, meron na ring map at mas detalye na rin yan. Pinag-iisipan ko, isasama ko ba yung temperature and temperature. At base dito as mas detalyado po ang ating magiging heat index monitoring. Hindi kagaya sa lumang version ay dito is nakikita na natin yung kasalukuyang heat index niya. Per ora po ito. Ayon yan sa automatic weather stations nationwide. Wala rin mismo kay Pag-asa. So, i-credit natin yung data nito mula kay Pag-asa. Pinaganda lang natin yung presentation at mas presentable to para mas madali nating nakikita. At kung ano lang yung gusto nating makita, gaya na lamang ng heat index. So, pinaplano ko kung isasama pa natin yung air temperature para mas complete detail tayo. Or isi-separate ko na lamang. So pag-aaralan pa natin. Pero sa ngayon, ito yung latest natin na heat index monitoring nationwide. Yan, makikita po yung kasalukuyang heat index ngayon as of 11 o'clock. Dito, itong 55 degrees Celsius na to sa Pagudpud, Ilocos Norte, tingin ko may problema po. Mukhang hindi ito tamang value. May problema siguro dyan sa weather station na yan sa Pagudpud, Ilocos Norte. So kay Pag-asa, pakisilipin na lang ninyo. Baka may problema yung weather station dyan. Silipin na lang po ninyo mga folks. Yan, ay masyado pong mataas yung heat index dyan. So katakataka naman. Nahigitan pa niya ang bandang Tugigaraw. Dito, 39 degrees Celsius lang. Bukod-tanging dito lang sa Ilocos Norte sa Pagudpud ang may pinakamataas. So pakicheck po. May problema po yung weather station. Pero kung titingnan natin sa iba, nangunguna pa rin ang South Cotabato sa may pinakamataas na heat index kasalukuyan as of 11 o'clock. Pero ang pinaka-highest na heat index so far, dito disregard natin yung Ilocos Norte. Mukhang hindi to may problema yata itong weather station niya. Yan. Sa ngayon ang nangunguna ang bandang Ticao Island, Masbate. Base yan sa automatic weather station niya, hindi ito yung computed heat index ni Pag-asa. Ito yung isa sa pinaka data nila mula sa pinaka automatic weather station nila. Yun. So sana i-synchronize na rin sana ni Pag-asa yung pinaka computed heat index nila dito sa pinaka automatic weather station, kasi para hindi mag-miss o hindi malito yung ating mga kababayan kung ano yung tamang susundin nila. Kasi dito sayang naman, billion ang gastos sa mga automatic weather station, tapos lalabas hindi rin pala accurate, di ba? Pero sa ngayon, dahil galing naman kay Pag-asa yung mga data na ito mula sa pinaka weather station niya nationwide, ay pagbabasehan pa rin natin siya as official heat index monitor natin. Ayan, mas detalyado na po. Dahil kay Pag-asa galing yan, official pa rin yan natin na maituturing. So tingnan na lamang ninyo bandang alas 5 doon sa pinaka-computed na heat index nila. Dahil kung titingnan natin dito, yan, dito is, ito po yung pinaka-computed. Kaya lang mano-mano. Yan, mano-mano dito sa pinaka-computed heat index nila. Tapos nire-release lang nila tuwing 5 o'clock PM or onwards. So masyado nang late. So gustong malaman yung pinaka-almost close to real time, dito na lamang sa automatic weather stations. Yan. Sa ngayon, nangunguna sa pinakamataas ang Tantangan, South Cotabato. Automatic
ina-arrange niya ng aking webpage. Automatic ina-arrange na niya mula sa pinaka-highest to lowest heat index. Ayun, ang pinaka-lowest heat index dito sa may bandang Atok Benguet. Syempre, malamig naman kasi yan sa Atok Benguet. Natural, malamig dyan. At sa highest ngayong araw ay ang Tikaw Island nga po. Yan. Then lowest ang Atok Benguet. So, yan po yung sa ngayon ang makikita natin na pinaka-highest peak sa mga weather stations nationwide. So, ayan mas detalye po, di ba? Pwede na natin ipopost yan. Kahit hindi na natin antayin yung alas 5. Pero, i-apply pa rin natin yung lalabas na heat index mula kay Pag-asa mga bandang alas 5 para at least meron na silang comparison dahil pare-pareho lang namang data yan mula sa data feed ni Pag-asa. So, yun po. Yun yung pinaka-latest natin. At papalitan na natin to dahil hindi masyado sufficient yung presentation dun sa pinaka high map nila. Ayan Ito yung mismo galing kay Pag-asa yung high map pero hindi masyado hindi masyado presentable. Although may graph siya, kaya lang hindi latest yung nape-present at hindi siya automatic na arrange. Doon sa ating bagong ginagawa, automatic na arrange po yung pinaka-highest to lowest heat index. Yan. Pag-aralan ko pa kung isasama natin yung temperature dito sa heat index. Yan. Kasi heat index lamang yung ginawa ko rito. Hindi ko isinama yung temperature o air temperature. Baka kasi malito yung mga kababayan natin. Or baka i-separate na lang natin yan. So, tingnan na lamang natin mga folks. So, yan po yung pinaka-latest natin sa heat index monitoring. Samantala naman sa ating PXC streams in past 24 hours, pagdating sa air temperature, nangunguna syempre ang Tugigaraw sa may 35.9 degrees Celsius since past 24 hours. Sa lowest temperature sa Baguio, 17.4 degrees Celsius sa kanila at sa Inulan, ang Surigao, halos 3 mm lamang ang ulan. So halos walang gaanong recorded rainfall in the past 24 hours. At sa humidity natin, medyo drier po tayo. So medyo bumibilis ang pagtuyo ng ating sinampay. At bumaba ito ng 5% since last hour. At medyo thunderstormy tayo o palapit sa thunderstorm na nasa 1,009 hectopascals. Slowly itong bumababa since past hour. Pa-low tide pa lamang tayo na nasa moderate low tide. So bandang mga alas 2 pa ng hapon ito maglo-low tide. So wala po tayong high tide. So medyo layo-layo po muna sa mga pangpang natin, lalo na sa bandang Manila Bay dahil medyo bababaw na po ang magiging sea level ninyo dyan. Kung titingnan naman natin yung global assessment for significant wave height natin, mamaya na po yan, yung West Pacific Basin para sa ating tropical cyclone. Sa wave height natin ay kalmado naman sa matinding alon ang ating karagatan sa buong bansa. Yung gale force winds lamang ang medyo pag-ingatan natin dahil sa ating easterlies na malakas ang bugso ng hangin bukod sa mainit ang temperatura na dala ng easterly trade wind na yan. Yan sa may silangang bahagi ng bansa. Pero wala tayong mataas na alon, so wala tayong magiging problema mga folks. At sa update ng ating thunderstorm advisory, nakataas ang localized thunderstorm sa may bandang Mindanao mula dyan sa may Basilan, Zamboanga City. Within 1 to 2 hours na po magiging significant impact. So medyo ready sa mga payong just in case mga folks. At mula naman sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at nasang lulubog ito mamayang 6:09 PM. At ang ating almost mag-full moon na po, 92% illuminated po ito, waxing gibbous, pero magmo-moonrise ito mamayang hapon pa po at 4:04 PM. At kinabukasan na po ng madaling araw ng 4:27 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, nasa nating partly clouding maghapon. Tsansa ng pag-ulan, 3% lamang. So, mababa ang tsansa pero expected ang isolated rain showers dito sa bahagi ng Luzon. Bukas ng Biyernes, partly cloudy rin daw ang inasahan pero mababa ang tsansa ng pag-ulan. So, typically, isolated lang din. Depende sa dala ng water vapor sa Metro Manila. High sa lowest temperature expected naglalaro 35 to 36 degrees Celsius lamang, fix ito. At lowest temperature expected ay nasa 27 degrees Celsius. This coming weekend ba ay magiging maaraw pa rin ba tayo? Well, base dito ay may mga pagdating ng Sabado ay 10% chance of rain lamang, pagdating ng Linggo ay 40%. So medyo mabababa ang chance ng pag-ulan. Probably localized thunderstorms yan at isolated pagsapit ng weekend.
Well, tingnan natin. Pero expected pa rin, pinakita na namin sa inyo dun sa forecast na magiging tuloy-tuloy ang mataas na heat index natin. So, medyo i-ready pa rin ang pananggalang bukod sa tinding sikat ng araw, kundi sa magiging tsansa ng pag-ulan. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa infrared ng CIMS NOAA. Naka-data feed sa atin, mga mangilan-ngilan lamang ang kaulapan sa silangang bahagi ng Visayas at kanluran ng Mindanao na makakaranas pa rin ng mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan, lalo na sa may bandang Zamboanga Peninsula sa dulo at Basilan at Hulusulo. Nakataas ang thunderstorm advisory dyan. So medyo prepare po, pero mukhang hindi naman tatagal ng mahigit sa 1 oras ang magiging pag-ulan. Sa silangan naman ng Visayas at Mindanao, medyo moderate din. So patuloy pa rin tayo na magiging katamtaman ang lagay ng panahon. Mangilan-ngilan lamang na posibleng mga mas mauulap at pag-ulan sa may bandang southeastern part ng Visayas, lalo na dyan sa may bandang pagitan ng Leyte, bandang northern at southern Leyte, bandang Ormoc. Makikita natin na may mga kaulapan o umiiral. So mga isolated rain showers lang din ang nakikita natin dito. Pero mula sa bahagi ng buong kanluran ng Visayas, patuloy parang moderate at fairly weather naman ang panahon. Puro isolated lamang ang magiging pag-ulan. Mahihina pa ito. Kabilang na ang buong Southern Luzon, Mimaropa at bandang Quezon Province po. Mula sa water vapor natin, kitang-kita halos walang gaanong kaulapan ang umiiral dito sa bandang Southern Luzon at bandang Visayas area, especially sa may bandang kanluran. Medyo fairly weather po ang halos maghapon. At mula sa bandang Southern Luzon naman, makikita natin dito is halos wala ring gaanong kaulapan ang umiiral. So base sa ating infrared, 2 color lamang, ay ilang kaulapan lamang makikitaan natin sa may bandang Southern Luzon, and the rest maaliwalas ang himpapaw rin, kasama na buong Bicol region, Mindoro, and the rest ng Calabarzon area, kasama na ang Metro Manila, Central Luzon, and the rest ng extreme Northern Luzon. So wala tayong nakikitaan dito na anumang tsansa ng malawakang pag-ulan sa buong bahagi ng Luzon, maaliwalas at maaraw. Siyempre, mataas na heat index ang mararamdaman natin maghapon, bunsod pa rin sa tuloy-tuloy na istalis na magpapaalinsangan sa buong bansa ngayong araw. Tuloy-tuloy yan hanggang this coming weekdays. So, posible lamang na magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkilat ang ilang bahagi ng Eastern Visayas at bandang Surigao region sa may bandang Mindanao at sa kanluran naman sa may bandang Zamboanga Peninsula sa dulo, pagitan ng Basilan at Hulusulo. Ayan o, medyo may mga inuulan ngayon ang bandang Basilan. So, magdala na lang ng payong. At medyo maganda yan para kontrolado po yung mataas na temperatura. Hindi gaya sa amin sa Luzon na maghapon asahan ang matinding heat index na binanggit na natin kanina na posible bang umabot sa 45 to 47 degrees Celsius ang magiging heat index natin maghapon. At mula naman sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, since wala pa rin tayong naasahan anumang sama ng panahon na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, yan, wala rin tayong nakikitaan sa Pacific Basin, so wala tayong comment. Wala rin tayong komento sa bandang global spectral model na mananatiling istalis lamang ang magpapaalinsangan sa atin hanggang this weekend o this coming weekend. So walang magiging anumang tropical wave. So wala tayong magiging komento masyado dahil puro istalis lamang nakikitaan natin dito. At antayin natin mag-load yung computer models. So makita rin natin sa computer models ay wala rin tayong naasahan na anumang pamumuo, na anumang tropical wave. So wala rin tayong magiging komento, lalo na kay SMWF. Grabe ang aliwalas ng paligid natin sa Pilipinas. So wala tayong masyadong maikukwento regarding dito. Wala rin tayong expected na may makikitaan tayo hanggang next week na anumang tropical wave na mabubuo, despite na medyo mataas ang forecast na posible mapong may mabuo dito sa may bandang Guam na anumang low pressure area. Well, tingnan natin, typically sa mga bandang katapusan po ng April, minsan lumilitaw yan eh. So sa ngayon ay antay-antay lamang muna tayo at wala tayong magiging komento sa anumang tropical cyclone development. So silipin naman natin yung hydrological center natin mula sa reserve ng ating water dams. Well, as of 8 o'clock AM, nasa 208.54 meters na po yung reserve Kaangat Dam. Mula kahapon, 0.73 yung difference. So medyo malaki na rin ang nakakain niya. Mahigit sa 3 meters na po yung negative deviation niya. Medyo malaki-laki na rin. Bagamat yung kanyang normal high na 212, hindi pa naman siya umaabot. So kaya-kaya pa po, pero konting tipid lang po sa paggamit ng NAWASA bago mag-negative po yung reservoir ni Angat Dam. Kay Ipo Dam naman ay nasa 100.72 meters. So ito halos
Magki-critical na po si Ipo Dam. Almost. Yan. Yung normal high niya, halos abutin na niya. Well, wag lamang umabot ng below nitong kay Ipo Dam na below 101 meters. Magne-negative na po yan. Kay La Mesa Dam naman, mula sa normal high na 80.15 meters ay nasa 79.79 meters pa lamang po ito. So medyo konti pa lamang ang nakukonsumo niya. So wala tayong masyadong problema. Nanatiling nasa negative o water level critical po itong si Ambuklaw Dam. Yan. Malaki pa rin ang kakulangan niya. At itong si Pantabangan Dam. At normal naman kay Bingat San Roque at Magat Dam at Caliraya Dam. Pero kung titingnan natin sa pinaka-deviation na hindi pa naman umaabot sa 179. So normal din itong si Magat Dam. At ito, reserve lang itong si Caliraya Dam. So walang problema dyan. So mula kay Magat Dam, Angat, Ipo at La Mesa Dam, medyo kaya-kaya pa lang. Pero medyo alanganin na po itong si Angat Dam ha. Malaki na po ang naibabawas nitong kay Angat Dam. Malaki na po ang nagiging konsumo niya. Kung titingnan natin dito, ay patuloy ang pagbaba ng water level ni Angat Dam ha. Since April 1, 210 meters po ito. Ngayong araw, nasa 208 na lamang. So dahan-dahan pong bumababa itong si Angat Dam ha. Kaya medyo tipid-tipid po sa konsumo. Mukhang masyadong gamit na gamit itong si Angat Dam. At baka magtaas na naman daw ng singil sa tubig. Wag naman sana po mangyari yan. Samantala sa Ulatindol, mukhang mga puro natural man-made earthquakes lamang ang nadetect dito. Well, ito yung mga pulse na yan, mula yan sa mga sound system yan eh. Alam mo na, kampanya. So, palakasan kasi ng sound system dito sa amin. Pero may mga nadetect tayo ng mga ilang minor earthquakes mula kaninang 7:22 AM. Meron din kaninang madaling araw, mga 4:40 AM, mga 5:40 AM. At ngayon, meron din bandang 10:50 AM. 10:50 ngayong umaga. Ayan oh. Ito, teleseismic ito. So, tingnan natin kung ano yan. Mula sa data PDP box, mula kaninang 4:38 AM, merong magnitude 4.1 na 13 km depth lamang southwest ng San Isidro, Northern Samar. Ito po yan. So, at least intensity 2 ang naramdaman nila dyan. So, mula sa San Isidro, Northern Samar, na nagkaroon tayo ng pagyanig, wala namang sumunod sa kanya na mas malakas o mas mataas sa magnitude 4.0 plus, pero marami-rami ang mga minor earthquakes ang naitala natin. So, base sa ating seismograph, mayroong bandang dalawa. So, probably yan ay dyan yan sa may bandang either, ito, bandang Isabela, mayroong nadedetect oh. Yan, sunod-sunod siya oh. Medyo gumagalaw-galaw po yung tectonic plates na sa may bandang Isabela o paligid ng bandang Isabela, yan, bandang Aurora. So medyo bantay-bantayin po natin mga kababayan dyan sa area na yan. Medyo gumagalaw-galaw po yung fault line dyan. So medyo alisto po tayo dyan ha. Medyo nagkakaroon ng sunod-sunod na cluster dyan. And then after nyan, wala naman masyado umaabot ng magnitude 4 plus at marami na kagad ang mga minor earthquakes. At teleseismic naman, base rito mga kaninang 10:50 AM o 10:51 AM. Kung titingnan natin dito, mula yan sa may bandang New Britain, ayan oh, magnitude 5.4 na may lalim na 10 km. So malamang ito yan, yung na-detect na yan kaninang 10:50 AM dito sa amin sa Pilipinas. Exact time sa kanila 10:43 AM naman sa oras natin sa Pilipinas. So medyo mahaba-haba din yung travel time bago nag-arrive yung detection sa New Britain, Papua New Guinea na naman. So malakas na naman ang aftershock ito dahil nung nakaraan nagkaroon ng magnitude 5, same din sa lugar since April 9 po kahapon. So sunod-sunod po ang mga pagyinig na naman dyan. Then kung titingnan natin kung nakakailang total earthquakes na tayo for the month of April, yan, aabot na ba ng mahigit sa 500? Well, kung titingnan natin dito is based on earthquake count, nasa 281 earthquakes pa lamang po. Yun, so konti pa rin. 273 dito is magnitude 2.0 pataas, 6 na po ang ating magnitude 4.0 at 2 sa magnitude 5.0 pataas. And so far, wala pa naman tayo naitatala na kahit isang magnitude 6
pataas. Hopefully, wag na po. So, medyo konti pa lamang, so wala tayong masyadong magiging komento sa ngayon, mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, April 10, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, April 10, 2025. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong araw sa ating report. Well, stationary lamang at puro maalinsangan lamang ang magiging weather systems natin sa buong bansa. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.